Nagbubukas ang pelikula noong unang bahagi ng 2000s habang inaalala ng isang batang babae na nagngangalang Bethany Hamilton ang kanyang kabataan sa Hawaii. Ang bahay ng kanyang pamilya ay nasa tabi ng dagat kaya ang kanyang mga magulang ay sanay na sanay sa pagsusurf. Ang pag-ibig na ito para sa mga alon ng tubig alat ay naipasa rin kay Bethany at sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, sina Noah at Timmy. Sa katunayan, tulad ng sino mang lumaki na may dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, siya ay naging mahigpit na mapagkumpitensya. Ang kanyang hilig sa surfing ay ibinahagi rin ng kanyang matalik na kaibigan, si Alana Blanchard. Ang dalawang babae ay halos hindi mapaghihiwalay mula noong sila ay mga bata pa. Karaniwan silang pumupunta sa dagat para sa mga alon at pareho silang nangarap na maging mga profesional na surfers. Sa kasalukuyan, si Bethany ay isang teenager na nabubuhay kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Siya ay regular na sumasayaw sa dagat gamit ang kanyang surfboard at gumugugol ng maraming oras sa pagsasanay at pag-e-enjoy sa mga alon. Ito ay hindi lamang isang libangan para sa kanya, ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Isang magandang hapon, nasiyahan si Bethany sa pag-surf sa mga alon nang tawagin siya ng kanyang kapatid na si Noah mula sa dalampasigan. Ipinaalala niya sa kanya na nahuhuli na sila para sa kanilang pagpunta sa simbahan. Ang relihiyon, tulad ng surfing, ay isang mahalagang bahagi ng buhay para sa mga taong naninirahan sa Hawaii. Kaya naman, mabilis na lumabas si Bethany sa tubig para sumama sa kanyang pamilya sa lokal na simbahan. Sa panahon ng serbisyo, tinatangkilik niya ang isang kahangahangang kanta mula sa mga kumakanta. Kasama rin sa grupo ang kanyang leader sa Ministeryo ng Kabataan sa simbahan, sina Sarah Hill at Alana. Pagkalipas ng ilang oras, sa kanyang silid, casual na tumutugtog si Bethany sa kanyang ukulele. Bigla siyang napatingin sa labas ng kanyang bintana at nakakita ng isang magandang tanawin. Ang kanyang ina, si Sherry, at ama, si Tom, ay nagkakaroon ng isang surfing competition. Mabilis niyang ipinaalam sa kanyang mga kapatid at lumabas ang tatlo para magsaya kasama ang kanilang mga magulang. Nirate nila ang kakayahan ng kanilang mga magulang sa pag-surf at nagbibiroan sa isa't isa. Ibinunyag din na si Tom ay may pinaplanong operasyon sa pagpapalit ng tuhod pagkatapos ng linggong iyon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Bethany at Alana sa isang malapit na beach para sa isang lokal na kompetisyon sa junior surfing. Ang buong lugar ay puno ng mga kabataan, lokal, turista, at maging ang mga kinatawan ng malalaking kumpanya. Di nagtagal pagkatapos, ang kompetisyon ay magsisimula at ang mga pusta ay itinaas ng mataas. Inihayag ng mga komentarista na ang tatlong may hawak ng podium ay magkakaroon ng pagkakataong humamon sa mga laro sa antas ng rehiyon ng Hawaii. Ang mga kalahok pagkatapos ay lumusong sa tubig at matalas na naghihintay para sa tamang alon na dumating. Sila ay huhusgahan batay sa kung gaano sila kadalubhasa sa pagtakbo sa alon at kung anong mga trick ang maaari nilang gawin. Pagkatapos ng unang round, tatlong batang babae ang nagsimulang ihiwalay ang kanilang sarili mula sa iba. Si Bethany ay mahigpit na kumapit sa pangatlo habang si Alana ay nasa unang pwesto. Ang mahigpit na karibal ni Bethany, ang mahusay at matalino na si Molina Birch, ay nasa pangalawang posisyon. Napag-alaman na ang batang babae na ito ay masyadong mapagkumpitensya at hindi umiiwas sa paggamit ng anumang taktika upang masungkit ang tagumpay. Paulit-ulit niyang hinahadlangan ang kanyang mga kakumpitensya na hindi sporty pero ganap na legal. Siya ay napapailalim sa tabi ni Bethany na humahadlang sa pagganap ng huli. Sa halftime, sinabihan ni Tom ang kanyang anak na huminahon at tumutok. Bilang isang dalubhasang surfer, nag-aalok din siya ng ilang teknikal na tip. Malaki ang nagagawa nito habang bumubuti kaagad ang performance ni Bethany. Pagkatapos ng huling round ng kompetisyon, pumangatlo si Alana, pumangalawa si Molina, at nanalo si Bethany. Mas lalo pang gumanda ang mga bagay para sa ating bida dahil inanunsyo na ang isang ahensyang pinangalanang Rip Curl ay gustong mag-sponsor sa kanila para sa panrehiyong kompetisyon. Makalipas ang ilang sandali, sina Bethany at Alana ay nakasalubong si Molina malapit sa isang flea market. Ipinaalam sa kanila ng mahigpit na karibal na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang manalo sa kompetisyon sa rehiyon. Kinabukasan, dumalo si Bethany sa isang serbisyo ng kabataan sa lokal na simbahan. Nakipag-chat siya kay Sarah pagkatapos ng serbisyo. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman na si Bethany ay dapat na sumali sa isang misyon ng simbahan sa Mexico. Ngunit ngayong napili na siya para sa mga panrehiyong kompetisyon, nagpasya siyang mag-pull out sa misyon. Bahagyang nataranta si Sarah sa balitang ito at bakas sa mukha nito ang pagkadismaya.
Nang maglaon, sinabi ni Bethany sa kanyang ina ang tungkol sa buong pakikipag-ugnayan na ito at itinanong kung ginawa niya ang tamang desisyon. Bilang tugon, sinabi ni Sherry na siya ang dapat na magdesisyon para dito at walang sino man ang maaaring pumilit sa kanya. Nang gabing iyon, dumating si Alana sa bahay ni Bethany at lumabas sila para mag-night surfing. Gayunpaman, ang balita ng paglalakbay na ito ay nakarating kay Sherry na nakaharap sa kanyang anak na babae kinaumagahan. Pinagalitan niya si Bethany sa hindi pagsasabi sa kanya na mag-night surfing siya na maaaring mapanganib. Nakipagtalo ang dalaga na kung ginawa niya ito, hindi siya papakawalan ni Sherry. Si Tom, na naroroon din, ay sumasang-ayon sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nagtungo siya sa ospital para sa kanyang operasyon sa tuhod kasama ang kanyang bunsong anak na lalaki. Samantala, dumating si Alana, ang kanyang ama, si Holt, at ang kanyang kapatid na si Brian, upang sunduin si Bethany para sa isang mabilis na sesyon ng pagsasanay. Hindi nagtagal ay nakarating ang tatlo sa dalampasigan at agad na nagsimulang mag-surf. Sa una, ang sesyon ng pagsasanay ay napunta ayon sa pinlano. Ang lahat ng mga kabataan ay nagkaroon ng magandang oras na sumakay sa mga alon at gumaganap ng mga trick. Ang mga bagay, gayunpaman, ay biglang naging bangungot nang ang mga bata ay humiga sa kanilang mga tabla habang nasa dagat pa rin. Habang si Bethany ay nakabitin ang kanyang kaliwang braso sa tubig, isang pating ang hindi inaasahang sumalakay. Pagkatapos ay kinagat ng makapangyarihang hayop ang kanyang kaliwang braso upang pawiin ang gutom nito. Ito ay nagiging sanhi ng lahat ng impyerno na kumawala at si Bethany ay mabilis na inalis sa tubig. Sa resulta, sinabi ni Holt sa kanyang anak na tumawag sa 911 at ginamit ang kanyang kamiseta upang itali sa kanyang dumudugong braso. Pagkatapos ay tumakbo si Brian sa kanyang truck na nakaparada sa malapit at tumawag sa 911. Inihatid din niya ang mapangwasak na balita kay Sherry. Habang si Tom ay naghahanda para sa operasyon, isang nurse ang pumasok at ipinaalam sa surgeon na nagkaroon ng pag-atake ng pating sa isang lokal na teenager. Agad na na-curious si Tom kung sino ang biktima. Ngunit pinatahimik siya ng surgeon at nangakong sasabihin sa kanya kapag malinaw na ang sitwasyon. Bumalik sa dalampasigan, binuhat ni Holt at ng kanyang mga anak si Bethany sa isang surfboard at sa kanilang truck. Nagmamaneho sila sa freeway at sinalubong ang ambulansya sa kalagitnaan ng daan patungo sa ospital. Sa kasamaang palad, malapit nang mabigyan si Tom ng mapangwasak na balitang ito at agad niyang sinubukang umalis pa uwi. Ngunit pinigilan siya ng siruhano at itinuro na halos hindi na siya makalakad. Sa kabila ng maraming dugong nawala sa maikling panahon, nailigtas ng mga doktor si Bethany. Nagising siya pagkaraan ng ilang oras at nakita niya ang kanyang pamilya sa tabi niya. Ang dalaga ay nagpapakita ng mahusay na pagiging kalmado at hindi man lang umiiyak sa harap ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, pumasok si Holt sa silid at pinasalamatan siya ni Bethany sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor at ipinaliwanag na mararamdaman pa rin ni Bethany ang sakit sa loob ng ilang araw. Idinagdag niya na halos 60% ng kanyang dugo ang nawala sa kanya at ito ay isang himala na siya ay buhay pa. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay binisita ni Alana ang kaibigan sa ospital. Masyado siyang emosyonal dahil sa trahedya at halos hindi na makapagsalita. Ngunit hinihikayat siya ni Bethany na magpatuloy at gawin ang rip curl photoshoot nang wala siya. Makalipas ang ilang sandali, siya ay pinalabas mula sa ospital at pinauwi ng kanyang ina. Mayroong isang malaking pulutong ng mga reporter na naghihintay upang makakuha ng ilang soundbites mula kay Bethany. Ngunit si Tom ay namagitan at pinaandar ang sasakyan sa likod ng bahay upang maiwasan sila. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting napagtanto ni Bethany ang kalubhaan ng kanyang pinsala. Sinusubukan niyang hawakan ang mga pangunahing gawain, ngunit napatunayang napakahirap para sa kanya. Ang mga bagay ay hindi palaging ang kapahamakan ay nagpapatuloy sa isang kadiliman. Gayunpaman, dahil si Tom ay may ilang nakapagpapasigla na balita sa oras ng hapunan. Ipinapaalam niya sa lahat na nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang palabas na tinatawag na Inside Edition. Handa silang bigyan ng prosthetic na braso si Bethany kung handa siyang makapanayam sila. Sa sorpresa ng lahat, sinabi ng dalaga na hindi niya ito iniisip at sumasang-ayon sa deal. Gaano man kalalim ang trahedya, napagtanto ni Bethany na ang buhay ay patuloy na nagpapatuloy. Sinusubukan niyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay sa abot ng kanyang makakaya. Pumunta rin siya sa ospital makalipas ang ilang linggo para tanggalin ang kanyang mga tahi. Hindi na napigilan ni Sherry ang sarili at napaiyak nang makita ang estado ng braso ng kanyang anak.
Sa sandaling bumalik si Sarah, ang lokal na ministro ng simbahan mula sa Mexico, binisita ang dalaga. Nagkaroon ng chat ang dalawa kung saan umiiyak si Bethany tungkol sa kakilakilabot na nangyari sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Sarah na manampalataya at sinabing may magandang mangyayari sa mahirap na sitwasyong ito. Pansamantala, ang ilang lokal na mangingisda sa kalaunan ay nahuli at tinapos ang parehong pating na kumagit sa braso ni Bethany. Hindi mapigilan ni Tom na umiyak nang subukan niya ang laki ng bibig nito sa laki ng kagat sa surfboard ni Bethany. Nang hapong iyon, pumunta si Bethany sa dalampasigan kung saan nagpa-photoshoot si Alana ng kanyang rip curl. Hiniling ng huli sa kanya na bumalik sa surfing at kalaunan ay pumayag si Bethany na gawin iyon. Pagkatapos ay naghanda siya ng pagkain para sa kanyang pamilya at ipinaalam sa kanila na handa na siyang bumalik sa surfing. Ang lahat ay nasasabik sa balita at ang pamilya ay masayang nag-iimpake ng kanilang mga gamit at nagtungo sa dalampasigan. Si Bethany, sa sorpresa ng lahat, ay nagpakita ng mahusay na kahusayan sa board at si Noah ay sumasakop sa kaganapan sa kanyang video camera. Labis na na-e-excite ang dalaga kaya sinabi niya sa kanyang pamilya na gusto niyang lumahok sa kompetisyon sa rehiyon. Malapit nang dumating ang Thanksgiving at nag-host si Tom ng isang party kung saan gumawa siya ng toast kay Bethany. Nagpapasalamat siya sa Diyos na buhay pa siya para makasama sila. Pumunta rin si Sherry kay Holt at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang anak. Gayunpaman, ang wave ng good vibes na ito ay hindi nagtatagal habang ang Inside Edition ay nagbibigay kay Bethany ng isang prosthetic na braso makalipas ang ilang araw. Kakaibang hitsura ito sa isang tunay na braso ngunit hindi mabigat, ibig sabihin, hindi niya ito magagamit sa pag-surf. Umaasa pa naman si Bethany tungkol dito ngunit ngayon, tila gumuho ang kanyang mga pangarap. Nang makita siyang sobrang sama ng loob, hinikayat siya ni Sherry na maganda siya kahit walang prosthetics. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya, sinimulan ni Bethany ang pagsasanay para sa panrehiyong kompetisyon. Nire-record ang bawat session para mapanood niya ang mga ito at itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang malaking araw ay malapit nang dumating at ang buong pamilya Harrison ay pumunta sa lugar ng kompetisyon. Doon, nakita ni Bethany ang isa sa kanyang mga miyembro ng simbahan na kumukuha ng mga donasyon para sa mga tao ng Thailand na nasalanta ng tsunami sa Indian Ocean noong 2004. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang performance ni Bethany dahil hindi niya naabutan ang mga alon sa oras. Si Molina, na gustong-gustong manalo sa kompetisyon, ay nasa kanyang mga nakasanayang kalokohan. Walang awa niyang ginugulo si Bethany at ang bawat kalahok. Nang makita ito, nakialam si Alana upang pigilan siya sa pagpunta kay Bethany ngunit sa huli ay nadiskwalipika. Ang unang araw ng kompetisyon ay dumating sa isang kahabag-habag na pagtatapos dahil ang board ni Bethany sa kalaunan ay nasira at kailangan siyang alisin sa tubig. Sa sumunod na eksena, pinagalitan ni Bethany si Alana dahil sa pagtatangkang tumayo para sa kanya. Ayaw niya ng simpatsya mula sa sinuman. Lubhang nasaktan si Bethany sa kanyang hindi magandang pagganap kaya ibinigay niya ang lahat ng kanyang mga surfboard at nagpas siyang tumigil na sa pag-surf. Sinubukan ni Tom na hikayatin ang kanyang anak na huwag sumuko ngunit sinabihan siya ni Sherry na huwag masyadong itulak ang kawawang babae. Ngayong wala na sa kanyang misyon ang surfing, nagpa siya si Bethany na sumali sa kanyang lokal na grupo ng simbahan sa isang misyon sa Thailand. Hindi nagtagal ay dumaong sila sa Phuket na ganap na sinalanta ng tsunami. Si Bethany ay natakot sa antas ng pagkawasak na kanyang nasaksihan at agad na nagsimulang tumulong sa mga lokal. Dito, sa mga nasirang tahanan at mga taong nawala ang lahat ng kanilang mga pinaghirapan, naramdaman ni Bethany at naalala ang kanyang aksidente. Maaaring namatay siya sa araw na iyon, tulad ng napakaraming tao dito sa Thailand. Ngunit sa halip, siya ay buhay pa at may magandang kapalaran na magkaroon ng kanyang pamilya. Binago nito ang kanyang buong pananaw sa buhay. Sa pag-uwi, natuklasan ni Bethany na nakatanggap siya ng maraming mail mula sa mga tao sa buong mundo. Kumalat na parang apoy ang video niya sa Hawaii Regional Games. Ang mga nagpadala ng mga liham ay nagpapaalam kay Bethany na siya ang kanilang bayani. Hinikayat nito ang dalaga at nagpasya siyang makipagkompetensya sa mga pambansang laro na malapit nang maganap sa Hawaii. Pagkatapos ay nagdisenyo si Tom ng isang surfboard na partikular para sa kanyang anak na babae. Naglagay siya ng mahahawakan sa ilalim na magagamit niya para maiwasang mahulog habang tumatawid sa alon. Ang mapanlikhang pamamaraan na ito ay ganap na nasa loob ng mga patakaran ng kompetisyon. Sa susunod na eksena, sinimulan ni Bethany ang malawak na pagsasanay para sa kompetisyon kabilang ang pagsasanay sa timbang pati na rin ang pagtakbo ng pagtitiis. Binuhay din niya ang kanyang pagkakaibigan sa kanyang matalik na kaibigan, si Alana.
Lumipat ang eksena sa araw ng malaking pambansang kompetisyon. Hinila ni Tom ang kanyang anak sa gilid at binigyan siya ng huling pagsasalita. Ibinunyag niya na ang lahat ng magagaling na surfers ay may likas na hilig sa pakiramdam kung kailan mabubuo ang pinakamagagandang alon. Ayon sa kanya, taglay din ni Bethany ang likas na kakayahan na ito at hinihikayat siyang gamitin ito ng husto. Di nagtagal, opisyal na nagsimula ang kompetisyon at nananatili si Bethany sa iba pang mga kalahok. Madali siyang nakapasok sa semifinals na ikinagulat ng mga manunood. Ito ay kapag si Bethany ay nakaharap sa dati niyang kalaban, si Molina. Ang pangahas na babae ay lubos na kumpiyansa at sumusuporta sa mga pagtatanghal na nakakuha ng kanyang 10 puntos. Sa kabilang banda, si Bethany ay nakakapit sa ika-5 posisyon habang nagsisimulang lumiko ang orasan. Ilang minuto na lang ang natitira, nagawa niyang sabayan ang alon at marilag itong sinakyan. Gumagawa pa siya ng isang trick sa labi ng alon na nakakuha ng perpektong 10 sa 10. Nag-iwan ito sa kanya ng huling pagkakataon na talunin si Molina. 1 minuto na lang ang natitira, humihina na ang mga alon. Ang lahat ng mga kakumpetensya ay maaari lamang maghintay ngayon dahil kailangan nila ang mga alon upang ipagpatuloy ang kanilang pagganap. Ngunit nakakagulat, naramdaman ni Bethany ang isang malaking pagbuo. Pagkatapos ay sumasagwan siya ng mag-isa at naabutan niya ito nang tumunog ang busina. Naiwang tulala ang mga manonood habang maluwalhati niyang sinasakyan ito. Gayunpaman, napagpasyahan ng mga hukom na ang kanyang huling biyahe ay hindi maisasama sa bilang dahil siya ay nakatayo sa board pagkatapos ng huling busina. Galit na galit si Tom sa desisyon, ngunit sinabi sa kanya ni Bethany na okay lang iyon dahil ibig sabihin nito ay mahusay pa rin siyang gumanap. Sa kalaunan, idineklara si Molina na karapat-dapat na nagwagi sa kompetisyon. Natanggap niya ang award para sa unang posisyon ngunit nagpa siya na ibahagi ito kay Bethany. Nang matapos ang pagdiriwang, kinapanayam si Bethany ng mga mamamahayag. Tinanong nila siya kung mabibigyan ng pagkakataong bumalik sa araw na nawala ang kanyang braso, pipiliin pa rin ba niyang mag-surf? Sumagot si Bethany na hindi niya babaguhin ang isang bagay na nangyari sa kanya. Naniniwala siya na ang kanyang karanasan ay nagbigay daan sa kanya upang kumonekta at magbigay ng inspirasyon sa mas maraming tao. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.